Ladies and gentlemen, welcome to another episode of The Salty Show. Welcome. Alam kong hindi ko na kailangan sabihin to. Alam kong obvious naman na to eh. Pero ang init! Tangina, pakainit. Hindi ako natutuwa, walang natutuwa. Wala. Bigla nating mamimiss yung, yung ulan. Buti, tsaka sobrang taas kasi ng heat index, no? Nasa 50 na yata. 47. Huli kong balita nasa 47, gano'n. Grabe, no? Ingat sa labas, mga nasa labas. Nabalitaan ko nga, abot pa ng 50 degrees eh. Kalimutan magkape, Jo. Ang gawin nyo ngayong tag-init, mag-jacket kayo na makapal, no? Tapos lumabas kayo, tumapat kayo sa araw, tapos magkape kayo. Tapos, para ma-heat stroke. gayahan nyo yung mga bobong content creator ngayon, yung nagpiprito ng itlog sa sa init ng araw para mga gago. Barbero naman. Sobrang barbero eh. Hindi kasi may pagka rin tayo talaga, reklamador tayo sa weather. Pag sobrang init talaga. Pag sobrang umuulan, narereklamo natin syempre. Baha eh. Pag sobrang araw naman, ang init. Wag lang sana mag-blackout gagi. Yan. Masama takot. Tingin ko magwawala yung mga tao doon. Tsaka ang kinakatakot ko minsan, yung bigla na lang biglang magkakat yung water supply. Oo. Diba? Ano nangyari sa inyo yung nakaraan yun? Nangyari sa amin dito. Hirap na walang tubig. Okay na sobrang init, basta meron kang tubig. Anong mas mahirap mawala? Tubig o kuryente? Para sa akin, tubig. Nga kasi. Ang hirap. Kasi mo yan eh. Essentials yun eh. Yun nga, panligo mo. Yung kuryente naman, sige, kuryente, essentials din. Pero may alternative kasi eh. Diba? Sa bagay, oo. Yung tubig, wala namang alternative sa tubig. Gas. May point ka rin doon. Pero yung heatwave ngayon, grabe, sobrang unbearable na. Nahirapan ako mag-concentrate sa ginagawa ko. Yung kalahati ng katawan mo, parang sobrang mainit na. Tapos yung kalahati, nag-absorb na lang ng konting hangin na matatanggap mo mula sa electric fan mo. Tsaka pag naligo ka, parang pagbuhos mo pa lang nag-fizzle out na yung tubig. Yun nga, nag-evaporate. Paglabas mo, pawis na pawis ka eh. Hindi, tsaka may pagka-kupal din tong panahon eh. Parang yung araw, naka-high beam. Parang galit sa Pilipinas. Naka number 3 sa electric fan. Walang kwenta yung electric fan na naka number 3 eh. Wala. Para siyang naka number 1 lang eh. Minsan kasi sobrang init eh, yung tubig sa gripo, pwede ka magkape. Maligam-gam na nga. Ganun. Maligam-gam nga. One time nga nagbuhos ako ng tubig sa kamay ko. Boom! Parang galing sa takure. Gago ang lala, puta. Ingat sa mga nasa labas. Sa mga nagtatrabaho sa init ng araw, saludo. Dapat iban yung araw eh. Sa panahon na to. Naka-cancel ba yung araw? Sa TikTok daw, pwede yun. Nakita ko sa mga TikTok. Yun nga, alam mo ba yung TikTok, ibaban na daw? Ay talaga? Paano? Sa US. Sa US? Oo. Hindi dito Ngayon ko lang nabalitaan. Una, hindi natin maaasahan yung gobyerno na iban yung TikTok dito. Naman. I mean, propaganda Oops! As much as I don't like TikTok, I don't think you should ban it. Let it rot. Okay. Ano bang balak ng US government sa TikTok? Yun nga, 'di ba? Nitong week lang na to, nagbinan na ng US yung TikTok. Okay. Pero hindi pa siya fully effective parang ini-implement na mag-take effect siya. Magte-take effect siya kapag hindi binenta ng ByteDance, yung may-ari ng TikTok. Kala ko China nga, ByteDance. China ba yun? Yung China, yung China tuloy. Yung ByteDance, Chinese company siya. Siya yung may-ari ng TikTok, also known as Douyin. Alam ko last time sinabi ko yung may-ari ng... Douyin sabi mo na nakaraan. Sabi ko may-ari ng TikTok, Douyin. Hindi, mali yun. Yun yung Chinese version ng TikTok. Okay. Yan, just to... malinaw na. Ayun, kinokorek ko sarili ko. Okay. Tapos, anong nangyari nga, yung ByteDance, inuutosan ng US government na ibenta sa kanila yung TikTok mismo, yung assets, yung shares. Pero kasi... Yung lahat-lahat. Or else, hindi kayo makakapag-perform sa US. Ang reason kasi, kaya binaban ng US yung TikTok is because kompetensya siya. Saan? Competition siya sa ibang platform ng US. Facebook? Sa Meta, tingin ko, ganun. Kasi, tingnan mo yung ginawa nila sa Instagram. Di ba dati pictures lang yun? Ginawa nilang TikTok 2.0. Ngayon, may na rin yan. May shorts na rin. May reels na rin. May reels na din. Matagal na nangyayari yun. 2022 pa ata, may reels na eh. Sa Instagram. Kasi nga, kinakopy nila yung TikTok. Okay. Iba kasi yung reach ng TikTok eh. Oo. Tsaka,
heavily politicized na rin kasi yung TikTok eh. Kasi? Ito kasi yun, no? Yung TikTok, siya yung reason kaya naging aware yung mga kabataan ng US at ng ibang parts of the world, particularly daw sa Europe. Kasi, nang dahil sa TikTok, naging aware sila sa nangyayari sa Palestine ever since. Okay. O, nagiging main source of news Sa nga war, siya. sa war. Oo. Tsaka dahil doon, may mga activism and such. Probably isa rin yun. Nasa TikTok lahat eh. Di ba? Maraming info sa TikTok eh. Sa Instagram din. Tsaka sa nakita ko rin, yung Instagram, siya yung TikTok for, tawag dito, for adults. Tapos yung TikTok for, TikTok mismo for Gen Z. Ganon. Okay. Para sa ating mga millennials, yung Instagram. Para sa ating mga tito, Instagram. Sa mga millennial titos and titas, yung Instagram. Friendster, gano'n. Joke lang. Yun nga. Pero yun nga, sabi ko, tanginan lala naman na ito. Ibaban mo yung TikTok dahil sa... Hindi dahil sa ang reasoning is poisonous or cancerous yung TikTok, which it actually is. Parang may gusto silang takpan. Parang gusto nilang busalan yung bibig nung parang ganun yung TikTok. Ganun siya eh. Tsaka doon pa lang sa deal nila, parang walang choice kundi ibenta eh. Yan ang pinaglalaban ngayon ng ByteDance. Parang ayaw nilang ibenta eh. Kasi, plata iplomo eh. Kasi di ba naglalaban nga US tsaka China? Competition sila sa trade war, may trade war. Sa trade, ganyan. Particularly sa platforms, ganyan. So, parang gusto nilang i-own yung China by owning TikTok. Parang ganun yung nangyayari. Sobrang slimy nga ng US pag ginawa nila yon. Tingnan natin for the next 200 days. Pero still, TikTok brain. Hindi ako sisisihin ko talaga yung TikTok sa short attention span natin. Tsaka hindi ako gagamit nun, promise. Magkamatayan na. Baho kasi ng TikTok eh. Para siyang bad breath yung TikTok. parang hindi nag-toothbrush ng 1 week yun. Pag nakita mo yung TikTok, baho. Gago. Tanungin nga kita. Sige. Tanungin kita. Paano mo sasabihin sa isang tao na mabaho yung hininga niya without offending him or her? Di naman ako yun Gaganong ka? Hindi, pero hindi. Straight to the point, tol. Nag-toothbrush ka ba? Baho hininga mo Pero alam mo yung Colgate? medyo creative yung tol, busy ka. Bakit? Toothbrush tayo. Effective ba yung asin sa pagtutoothbrush? Ayun ang ginagamit noon eh. Hindi ko alam. Hindi, pero di siya nakaka-freshen ng breath, di ba? Hindi. Yun nga. Alam mo, nakakainis no? May mga taong sinabihan mo ng ganun. You put it lightly sa kanila na... Mamasamain. Pre, mabaho kasi yung hininga mo. If it wasn't for your bad breath, hindi ko sasabihin to. Ginaslight mo naman. May mga ganun tao. Hindi, mahirap kasing i-accept na, ganun pala tingin nyo sa akin, all this time. Pero kung ako sinabihan ng ganun, ma-appreciate ko yun. Kasi concerned eh. Diba? Yung iba na-offend sa ganun, parang tanga. Totoo naman, diba? Dati may kaklase ako nung high school. Naging kaibigan ko rin yun kahit maraming ayaw sa kanya kasi nga maraming problem sa kanya actually. Pero hindi siya evil person. Kaya nga naging marami lang siyang problema. Ganun. Marami lang siyang issue talaga sa mga kaklase namin. Isa sa main criticism sa kanya, yung bad breath niya. Mabaho talaga yun. Yung hininga niya kasi parang galing sa tiyan. Gastrointestinal, Ek. Basta ganun, parang hindi siya galing sa bibig na kailangan na toothbrush lang okay na Sa kanya, galing talaga sa tiyan. Parang yung... may sakit siya. Siguro, parang gutom yung amoy. Parang nalipasan ng gutom. Amoy bituka yung bibig niya. Ganun yung mga amoy pag nalipasan ng gutom ganun din. Bumabaho yung hininga. Pero susolusyonan yun pag kumain ka pag kumain ka. Yung sa kanya iba talaga may sakit talaga siya. Tsaka, isa pang problem sa kanya, same person din. Meron siyang bad odor talaga. Pucha ka na. Hindi niya kilala si Rexona. Hindi niya kilala si Dove. Si Dove. May kaklase rin kaming ganyan. Tapos ang laki niyang tao. Pag dumadating siya, ang lakas talaga ng arrive. Kasi lahat kami sinuntok Tapos one time, sobrang init din ng panahon na yun. Bigla siya tumapat sa electric fan. Ginanon yung yung t-shirt niya. Yun. Kalma. Parang siya. Na cool down siya kasi nga, lamig. Kami sa likod, parang kami nagsasuffer lahat. Alam mo yun? Parang kami nagsasuffocate lahat. Alam mo yung taong yun na may body odor, presko, carefree, tapos kayo nagsasuffer sa isang gilid. Parang nasusunog yung classroom namin. Kasi lahat kami nasusuffocate.
Hindi, alam mo. Kung marunong nga lang ako fire extinguisher nun. O kaya torch mo na siya. Flamethrower. May sa kanya, may nagprank ka sa kanya. No? Ano ba yan? Di ko na sabihin yung pangalan. Mas ka nga dyan, baho-baho na kilikili mo. Nagalit pa siya. Hindi niya kasi... Wala kasi makaka-take ng criticism about sa amoy nila eh. Tsaka natural na sa ating Pilipino yan eh. Pag nasa receiving end na tayo, saka tayo magsasalita. Yun din. Saka tayo magvo-voice out kasi tayo na yung biktima eh. Yun nga eh. Kasi sobra na eh. Oo. Ang na naman parang baho mo eh. Naapektuhan na kami. Tinapat mo yung katawan nyo sa electric fan. Kawawa kami lahat eh. Ang baho mo, naapekto na yung mental health ko. Di ba may ganong excuses? Yung nagte-take na ng toll sa mental health mo dahil mabaho yung kaibigan mo. Pwede sama yan, Possible yan. Well, may mga problem kasi talaga sa katawan ng tao. Lumalabas siya kapag, tawag dito, teenage years. Promise nagde-develop yung katawan natin. Pag high school ka talaga, nagsisilabasan yung mga putok eh. Marami nga akong acne noon. Ako rin, gagi. Inaasar nga ako kasi dami kong tigiawat nung high school. Buti nakilala ko si Master, sikreto ng mga gwapo. Sikreto ng mga gago. Dinalas-dalas ko lang yung natanggal. Sikreto ng mga fuckboy. Hindi naman. Gwapo. Hindi, synonymous na yung salitang gwapo sa fuckboy eh. Hindi rin. According to me. The joke lang. May mga fuckboy na pangit. Oo nga, no? Yun yung mga fuckboy na wala sa hulog eh. Tangin ang mukha. Mapera lang. Pag nakita ko ng ganun, fuckboy, tas objectively pangit. Yung parang pag tumingin sila sa price tag ng gamit, parang basic lang sa kanila. Gago. Tangan to my chicks. Mayaman ka lang eh. Parang, nagsha-shopping siya, titingin sa price tag. Sige, bilhin mo. Ayan na napunta sa... Hindi nga, isa body odor kasi. Medyo alarming siya na subject kasi, lalo na kapag mas matanda na yung kinikriticize mo, mapupunta talaga kayo sa away eh, tangina nun. Pero kasi parang malaking bagay din na maging honest ka sa tao. Oo nga, kasi concern ka eh. Nasa kanya na lang yung paano niya i-handle. May sinabihan ako one time, a former friend of ours. Kilala mo yun, syempre. Sinabihan ko siya na, dude, yung underarm mo, tingin ko problem eh. Kasi, okay. Tuwing lalapit ako sa'yo, pre, naamoy talaga kita sobra. Sabi niya, okay. Guess what? Hindi siya nagbago. Kasi tingin niya, normal lang. Alam mo, tinry mo siyang dalhin sa daang matuwid. Pero wala talaga. Yung makinig. Gagi. Hindi, na-take niya yung criticism, pero hindi niya in-acknowledge yung criticism ko talaga. Kasi hindi niya sinabuhay. Hindi niya tinake, gano'n. Parang, bahala kayo, mag-suffer kayo sa amoy ko. Sa totoo lang yung body odor, creepy siya eh. Bakit? Creepy siya kasi in a sense na bigla na lang siyang susulpot. Boom. Ay, putya. Tapos may parang mystery. Sino kaya yung may putok na yun? Gagda. Naalala ko dati sa naman. Sa LRT2. Sa bandang Manila. Kasama ko pa nun ex ko nasa trend kami. Tapos may sumakay Chinese national, lakasando. Puta, kumapit sa railing ng gano'n, no? Boom, lahat kami. Amoy amoy cheese na nasira, na may amag, ganon. As in, may naamoy ako dati, amoy langka eh. Tanginang body odor yan, no? Amoy langka. Parang siya, amoy ng libag na na-store ng mga 20 years. Ganon, as in, masuka-suka ka, tapos ang lapit sa amin. Like, nagtitinginan kami nung ex ko. Saan ba yun yung babaho? Tapos nakita ko siya. Ayun nasa likod mo. Tapos yung paglingon niya. Alam mo kung ba't ko nabanggit yung langka? Ba't langka? Oo. Kasi, yung kapatid ko, tsaka nanay ko, magkasama sa tren. Nakwento ng nanay ko sa akin. Puta, usapang tren. LRT din, sa LRT. Biglang nagdugtong eh, nung nabanggit mo nabanggit ko yung langka, tapos ikaw yung tren, yung LRT. Ang nangyari kasi, sumakay sila ng tren, di ba? Tapos sabi ng kapatid ko, yung bango, amoy langka. Tapos yung pala, puta, may... Putok pala nung mama sa katabi niya. Mama, bango, no? Amoy langka. Tapos yung pala, puta, kilikili. Sabi ko,
Alam mo ang weird nung body natin yung tawag dito yung nilalabas na amoy ng katawan natin kasi depende sa kinain mo siguro talaga o kaya depende sa body functions mo. Natuloy ko lang. Tapos nung tapos nung bumaba na ng karyedo, palakpakan yung mga tao. Yes, bumaba na rin. Amoy patay na pusa doon, sabi ng matanda. Sabi ko, grabe naman yan. Hindi niya naamoy yung sarili niya. Actually, yun nga. Diba? Yun yung question ko din. Hindi niya ba naamoy yung sarili niya? Di ba? One of the biggest mysteries of the world is why people don't even acknowledge or even are aware na may mabaho sa kanila. Di ba? Siguro, siguro doon sa ibang masculine nun. Di ba parang sa India, pag may amoy sila ng ganun, masculine yung dating sa kanila. Ewan ko lang dito. Hindi, pag dito kasi, napansin ko, i-criticize talaga yun syempre. Kasi dito, sensitive yung ilong ng mga tao Di ba? Baho naman Tsaka tayo pinaka-piko na lahi. Nationality. Totoo naman pero yun nga, about doon sa body odor nung kinakwento mo. Hilarious ang puta. Gagi, amoy paa, amoy cheese, gano'n. Amoy inaagnas na parang may namatay sa kilikili niya tapos hindi niya naamoy. Naalala ko tuloy, same person lang. Tanginan, tuloy-tuloy tayo dito sa body odor topic. Ang baho ng usapan natin. Same person lang. Yung kinakwento ko kaninang kaklase ko dati. Siya din yun. Katabi ko kasi siya one time. Naging katabi ko siya for a while Tapos nagtanggal siya ng sapatos. Tsaka ng medyas. Gagi nang amoy talaga. Alam mo yung gardinyang... yung gardinya na yung parang papanis na ewan. Amoy gulong na nasusunog. Hindi naman ganun, pero alam mo yung mabahong paa na dinikitan ng dairy cream. ito pa yung description niya Dairy cream ito yung first time na naging self-aware siya pero not really. Kasi biglang sabi niya out of nowhere, ang baho, no? Amoy panis na mantikilya. Bakit kaya? Tapos sabi ko, tangina, naging self-aware ba siya o hindi niya alam na siya yun? Tanginan tao. Mystery pa rin Tsaka yun nga, isa yun sa mga main issue sa kanya. Kumusta na ngayon yun? May balita ka pa sa tao na yun? Wala na akong balita sa kanya. Okay. Wala na akong balita. Pero yun nga. Siguro pag makikita mo siya ulit, o maaamoy mo siya ulit. pag may naamoy ako, kilala ko yun. Di alam mo, mystery din yung amoy Kasi kapag meron kang naamoy na something, tas magpapaalala may maalala ka, totoo. Magpapaalala sa'yo ng mga nangyari noong nakaraan, or it would remind you of someone. Minsan nga yung amoy ng ulan Pag umulan, sa akin lang to Pag umuulan na, maamoy mo yung mas maalala mo yung childhood mo na naliligo ka sa ulan. Yung amoy nagtitrigger siya ng memory. Ng memory, nagtitrigger na memory talaga yung amoy. Ang galing Parang yung puwet, ang galing din. Sabi sa akin ng kaibigan ko, di ba na-realize, pre? Ang galing kaya ng puwet. Kasi, alam ng puwet kung kailan siya bubuka kapag umupo ka na sa toilet. Hindi ko rin mo magkocontrol nun di ba? Muscle memory. Yun nga siguro. Siguro, connected yung utak. Wala naman sariling utak yung puwet Kung meron yun, putang ina. Ito pa siyang kamadat na. Ito pa nga fun fact about sa puwet. Kapag nag-clench ka daw ng panga mo, nagsinara mo yung panga mo, ganyan. Nag-green ka. Yung puwet mo sasara din daw. Yung muscle sa puwet. Ang galing nga Nice. Wag mo ko sisihin. Sana may natutunan kayo. Huwag mo ko sisihin mo yung science. Science yun. Sisihin mo yung biology natin. Yung anatomy. Yung anatomy natin. Inang topic yun. Stupid From body odor to puwet body odor. Takinang yan. Bululong po. Pumipiyok na nga. Bululong po. Creepy Creepy yung amoy talaga, promise. Sobrang sneaky niya tapos biglang aatake siya out of nowhere. Napapanood ko ulit yung mga mega church pastors. Buta sila Sino si Kenneth Copeland. Binibring up kasi every now and then. demonyo. Si Kenneth Copeland gumawa talaga siyang demon. Tsaka alam mo talagang siya hindi gagawa ng mabuti. Pero
yun nga tawag sa kanila, di ba, mga mega church pastors, ganyan, mga milyonaryo sila. Billionaire na nga eh. Billionaire. May sarili na siyang May mga rancho na sila. Ranch, aeroplano. Kailangan may jet plane. Sabi daw ni God sa kanila, bumili sila ng sariling plane. Oo. Kasi ayokong... madikit with these devils. With these devils. Inakapal ng mukha. Gagi yung boses talaga niya, pang demon. Naalala ko dati. Interview niya nung nakaraan. Yung in-ambush interview siya. Nakakatakot siya dun. Oo nga eh. Don't you ever dare. Oh no, I do not. And don't you ever say I did. Parang siya may sungay. Kulang na lang nga may sungay siya eh. Convincing na demon siya eh. Ang galing lang kasi nila mag-persuade. Sobrang charismatic nila. Hindi, alam mo ba kung bakit may nabibiktima dyan? Kasi nagte-take advantage sila dun sa longing ng tao. Yun nga belongingness. Very sad nga eh. Kaya maraming member kasi mga lost people. Naghahanap sila ng somewhere they belong. Linkin Park reference. Hindi, belongingness eh. Yun yung binibenta nila sa tao eh. Tapos tatakotin na pag hindi ka sumama sa akin, mapupunta ka sa impyerno. Hindi sila parang, shit, pupunta ka sa impyerno. Eternal damnation. Para sa akin, sobrang walking red flag ka kapag ginagamit mo na yung religion as an excuse to be an asshole. Hindi, alam mo sa akin, ang tingin kong formula kasi niyan, give them something to fear, to sell them the solution. Yan. Parang ganun yung dating sa akin. Ang creepy talaga, tsaka sobrang evil din sa akin eh. I remember na pag-usapan natin to dati, in one of our episodes, itong mga mega church pastors, mga televangelists. Nagtitake advantage sila sa mga broken people. Yan, si Peter Popoff, si Benny Hinn. Tapos, marami pang iba eh, mga kupal talaga. Pero si Kenneth Copeland talaga, he's the one who takes the cake. Alam mo nga, kung mapupunta ako sa impyerno, siya una kong makikita. No? Tapos sasabihin sa akin ng demonyo, kilala mo yan? Gago yun, idol yun. That's right. Put your hands on that TV set. Sasaksakan siya ng pinya sa puwet. Parang sa Little Nicky. Gago. Pero caricature siya of a charlatan demon. Yun nga, yung tawag sa kanila mga charlatans. Di ba nga sabi dati sa Bible ninyo, beware of false prophets. Ayun siya. Perfect example. Yun nga eh. At saka, may mga part din kasi sa society na kapag hindi ka religious, there's something wrong with you. May mga ganong gaslighting effects eh. Recent lang, may napanood akong video, yung babae na puro tato, tapos may lumapit sa kanya na born again Christian. Kasi di ba siya mapupunta sa langit kasi marami siyang tato. Anong take mo doon? I respect yung religion mo, yung beliefs mo, pero yung telling them na, naku, di ka mapupunta sa langit because of surface level na nakikita mo. That's bad. Horrible nga eh. Nung nakita ko rin yung video na yun. Ang imbecile kaya nung matandang yun. Sobrang imbecile talaga. Sobrang degenerate. Ayoko na mag-badmouth sa matanda kasi... Hindi, dude. For me, wala sa edad yun eh. Respect begets respect. Yes. Porque matanda ka, automatically respetuhin kita. Give me some reason why. Tsaka yung banat niya kasi, I'm a born again Christian kasi. So, parang... Sana all, 2 birthday. Uy, magagalit sa yung mga born again. Hindi naman. I respect their beliefs kasi may mga friends ako na ganun. Okay. Pero yun lang yung joke dun lang sa video na yun, parang, yun nga eh. Alam mo, sumakay ka na ng jeep, pupunta ka lang sa pupuntahan mo, sinabihan ka na, hindi ka mapupunta sa langit, dami mong tato. Sinermonan ka pa. Shit, nga no. Sabihin mo atheist ka, ganun. Atheist ako eh. Wala namang magagawa yun eh. Pero tingin yata ng mga ultra-religious people, pag atheist ka, demonyo ka rin. Kasi you don't believe in a God. Kahit nga agnostic ka eh. Ay, dibil, patay. Ay, free thinker. Ganun sasabihin niya. Ginagamit ka ng kaaway. Parang, Alam mo, isa yun sa mga mahirap pag-usapan eh. No? Religion, politics, science, debatable pa. Sabi nga ni Lord De Vera noon, yung religion, parang si Cherry Pie Picache. Bakit? Laging pinapasok sa mga movie. Pag pinasok siya, parang, ito na naman siya. Parang gano'n. Get. Kasi she's in every movie you'll ever see. Di ba? Nga, no? Galing ni Lord din. Nga, no? Ayos yun, pero, kung ma-offend ka dahil sa criticism sa religion mo, there's something wrong. Ikaw yung may problema, hindi yung religion na pinapractice mo. Ikaw yung problema as a person eh. Actually, ito sa mga member ni Copeland,
Na feel sorry for them kasi wala, di kita masisi, broken ka eh. May part sa akin na nagsasabing nalulungkot for them na nag-i-invest ng pera para dun sa false profit, di ba? Alam mo, may mga cases pala na yung mga savings ng mga matatanda, yung mga inuubos nila doon. Yung mga pension, ganyan. Sobrang sama. Yung life savings na pupunta lang sa ministry. Gagi ang evil nun, sobra. Sobrang take advantage talaga ng yun. Ako, sa akin lang Sabi kasi sa Bible, tenths lang eh. 10% ng earnings mo eh. Parang ganun lang eh. Ganun ba? Sa Bible kasi ninyo? Kasi kay Abraham, ganun. Yung mga roots niya, naalay niya kay God, ganun. May mga criticisms din kasi sa Islam na kapag inatake mo yung Islam, papatayin ka ng mga Muslim. Alam mo, to some extent, totoo naman din yun eh. Kasi may mga extremist talaga ng Islam na pag inalipusta mo si Prophet Muhammad, yari ka sa amin. May mga ganon. Pero yung iba, parang maaapal lang sa ignorance mo. Isa na ako doon, naaapal lang ako, wow. Parang naman, alam mo naman yung buong Islam. Parang napaka-galing mo naman. Napaka-philosophical mo namang nilalang. Ganun lang ako eh. Pero yung iba... Gusto mong statwa. Yung mga violenting Muslim, hindi kami nire-represent nun. May mga asshole. May mga ganun tao. Yung akala nila nakakadagdag ng ego nila pag sinabi, Muslim kasi ako eh. Yung gano'n, yung parang, gago yun. Sorry, inano kita, pero kasi Muslim kami. Tapos parang, may gumanon dati sa amin eh, di namin kilala. Okay. Parang, naging jowa ng tito ko, gano'n. So, nagte-text kay mama, sabi, Muslim po kasi ako, kaya di ko mapauwi si tito ko. Ganun. Tapos ako parang, ano naman ako Muslim siya, sabi ko. Edi sabihin mo satanista tayo. Loko ka, sabi ni mama. Ganun lang. Ang labo. Parang lagi nilang, parang matakot ka na Muslim kami, galing kaming Mindanao. Tapos parang, nagstay ako sa Mindanao, hindi naman ganun yung mga tao eh. Alam mo, yun yung isa sa kinapipikon ko rin eh. Parang defense mechanism nila yan. Huwag niyo ako angasan, Muslim ako. Yes. Ganun nga. Napipikon ako sa ganun. Ako never kong binanggit na Muslim ako, diba? Never kong binanggit na religion ko Islam. Halata na sa pangalan mo eh. Yun nga eh. The name speaks for itself. Ayun. Pero maraming hindi nakakahula na Muslim ako eh. Tingin nila sa akin, Catholic din. Yung iba na nadedetect nila eh. Hindi ako, unang kita ko pa lang sa'yo. Pagtawag sa'yo, Abdul, Muslimin. Ganun nga. Pero alam mo, common misconception kapag Muslim ka, tapos, kapag Arab person, automatically, ang tingin nila Muslim, pero mali. Talaga? May mga Arab Christians, may mga Arab Jew, may mga Arab Muslim din. So, halimbawa, magkaanak ako, gusto ko pangalan, Abdul din. Okay lang yun? Off. Talaga? Off talaga. Pabinyagan mo, no? Hindi kasi yung pangalan na yun, very centered lang sa pagiging... Offensive ba to? Sasabag joke ako. Bininyagan na yan ako. Tapos bubusa, I name you Abdul Wahab. Sa Catholic Church. Ako hindi ako ma-offend. Ayaw mo ko lang sa iba. Pero may ma-offend sa'yo. Pero... may mga magkukupal. Ano lang to, ha? Joke lang to. Hindi, tsaka may mga instances kasi na kapag yung religion tawag dito, very centered lang sa pagkatao ng isang tao. Okay, doon magkakaroon ng issue sa... Doon magkakaroon ng off. May war between religions. Doon pag religion, mahirap pag-usapan. Hindi, ito, casual lang naman na talk to about religion. Hindi, ito, sa akin lang, walang mananalo. Walang much better God sa God mo, sa God namin. Parang, alam mo, for me, walang nakakaangat na religion. Yes. Kaya nga nababother ako pag may nagkiklaim na alam namin yung tunay na religion. Ito yung pinaka-religion sa lahat ng religion. Ito magsasalba sa inyo. Kasi yun nga, babalik tayo dun sa sinabi ko na, give them something to fear, sell them the solution. Yan nga. Ang ayoko lang yung religion supremacy. Doon may problem tayo talaga. Parang don't impose that bullshit on me, boy. We're gonna have a big problem. At saka yung pipilit nila sa mukha mo na, alam mo yung religion mo, violente yan. Naganon na ako dati. Nung bata pa ako nun eh. Kasi ang tingin nila lagi sa Islam, religion of war. Akala nila pag Muslim, extremist no? Automatically ganun. Kaya nga sara ulo din. Nabubuisit talaga ako doon sa mga taong ganun eh. Yung tingin nila sa extremist or terrorism, exclusive lang sa Islam. How would you feel if I tell you that there are also Jewish extremists? Diba? Zionist. There are also
Christian terrorists or extremists. I'll give you an example ng Christian terrorism. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Nambobomba sila. Nanununog ng church. Ng mga black folks. Diba? Yung Jewish extremists, yun yung mga Zionists. Yun nga. Yung napag-usapan natin dati yata to. On air yata, I don't remember. Pero yun nga, hindi siya pang da-down sa kanila, pero yun talaga sila. Okay? Hindi exclusive yung extremism or terrorism sa isang religion. Islam lang. Nagkataon lang na nung 9/11, very successful yung Western media on spreading the false news that Islam is a terroristic religion. Ganon. Dahil din kay Bin Laden, di ba? Dahil din kay George Bush. Ay, naku, nag-suffer ako ng ganyan nung bata ako. O, di ba apo ka ni Bin Laden? Gago, no? Tasteless jokes. Hindi. Gago. Sino bang di mag-o-oppose dun na sane person? Di ba? Nung nangyari nga yun, medyo kinabatutan ako eh. Naku, malaking problema to sa amin, sabi ko. Pero hindi naman ako nakaranas ng violence. Parang pang-aasar lang. Asar lang. Hindi, dito naman sa Pilipinas, malakas lang mga asar. Tapos pag sinagot mo, ma-offend. Yun nga din. Ugaling, pikon tayo eh. Yun nga. Until my last breath, sasabihin ko, hindi exclusive ang terrorism sa isang religion lang. Yun nga. Tsaka, ang hirap i-admit para sa kanila na, ay hindi walang teroristang Kristiyano. Meron din. Dami. Meron din. Ang dami kaya mga bomber, mga suicide bomber. Ano ba yung sa Ireland? Yung IRA. O yung diba? Irish Regiment Army Catholic pa yun. Mga Catholic. O yung mga Catholic na terrorist yun Pumupunta sila sa London, mangbobomba sila ng pub. Tapos sasabihin nila, exclusive lang sa isang religion. Come on. Stupid. Don't be stupid. Don't spread that bullshit. Tsaka don't play the victim. Yun yung pinaka nakakapikon yung playing the victim card. Dami kong kilalang ganyan. Tingnan mo yung Israel as a country. Well-known sila na playing the victim card. Well, may mali naman talaga on both sides. Yung Hamas, tsaka yung government. Yun lang. I condemn both. Okay, how about that? Hindi kasi ngayon, ang gusto nilang sabihin mo, do you condemn Hamas? Pero you don't condemn the other side. Yun yung problem. We condemn the violence I condemn against the innocent people. Yan, maganda yung generalization. I condemn both. How about that? Anyway, do you condemn PDD? Si PDD? Si yung rapper? Si PDD? Yung kay Justin Bieber. Oops! Gago, nababother ako kay PDD sobra. Ano bang issue sa akin? Sorry kasi hindi ka aware? Hindi ako masyadong aware. Surface level lang yung alam ko dyan. Wait lang. Paki-elaborate nga sa akin. Well, kasi ito yan, Si PDD daw kasi back in the 90s. Anong nangyari? Go lang. Umubo ka? Nangyari doon sa baso mo? Mabila. Ulit. Nag-vibrate sa mic eh. Sorry. Hindi, okay lang. Hindi, anong nangyari kasi kay PDD, noong 90s, basically, para siyang mob boss. Parang gangsta siya eh. Ganun. Kasi literal na gangsta. Ganun yung galaw niya, di ba? Tapos, ang conspiracy pa nga, siya daw yung may kinalaman sa pagkamatay ni Suge Knight, ni B.I.G. tsaka ni Tupac. Conspiracy lang yun. Tapos, known din siya for throwing parties with a lot of men and women, strippers, ganyan. Pero ang gusto niya mangyari, yung mga lalaki, maghalikan, mag-sex, ganyan. Totoo yun. Tapos papanoorin niya, alleged pa lang. Pero, for me, alleged pa rin until proven Pero ang innocent until proven guilty. Pero ang dami nag-claim na yun talaga yung party niya. Gusto lagi niyang exclusive sex party. Parang Caligula style. As in Caligula. Siguro feel niya na siya si Caligula pag ginagawa niya yung ganong party. Yung basically yung lifestyle niya parang pang Roman Empire. Ganon. Back in the day. Ganon si PDD daw. So, meron siyang laurel leaf sa hindi na ako magugulat kung ang tingin niya sa sarili niya, God. Kasi may mga chances din na yung mga urges ni PDD, gusto niyang ilabas sa pamamagitan ng pagpapaperform sa ibang tao. Ganun siya. Superiority complex. Very narcissistic si PDD. Sobra. Tsaka gusto niya kasi hawak niya sa leeg yung mga tao. Kasi nabibili niya eh. Kilala mo yung singer dati, si Cassie? Familiar lang Casey, sa'yo. Cassie, yung kumanta ng Me and You. Anong pantono nun? Me and You. Di ko makanta sorry. Ang alam ko kasi sa Fallout Boy. Me and You. Layo ba nun?
Yun nga, ang ginagawa kasi niya dun sa naging asawa niya na yun. Basically, grinom niya yun eh. Teenager pa lang, na-meet niya yun si PDD. Tapos, ang nangyayari, basically, pinapasama niya yung si Cassie sa mga parties. Tara, mag-drugs tayo, ganyan. Tara, drug party, ganyan. Boss niya yun, si PDD, kasi... siya may-ari ng record label. Bad Boy Productions, yun. Yung Bad Boy. Ang ginagawa kasi niya, di ba, siya nga yung, kumbaga, muse ni PDD. Siya yung face, ganun. So kailangan mag-party sila, ganyan. Kailangan samahan mo ko lagi, I need you. Teenager pa lang siya nun. Si Cassie. Si Cassie. Yun. Yung ibang pronunciation sa kanya, Casey rin. Casey. Pero Cassie yun. Cassie. Tapos ang nangyari, di ba, naging asawa rin. Naging matagal din yung partner. I don't think they got married. I'm not sure. Naging partner. Parang naging romantic partner niya. Pero basically, bitch niya yun si Cassie kasi may nangyayari na mag-hire ng mga male strippers si PDD. Tapos, tapos ipapatira niya dun kay Cassie. Grabe naman. Sobrang dark. Tangina talaga. Iba nagagawa ng power sa tao. No? Doon iba talaga kapag marami kang connections and money, you can do a lot of things and you could get away with it that easily, scot-free. And then, may mga nangyari pa dun kay Cassie na nung tumagal, naging karelasyon niya si Kid Cudi. Naging sila, tapos nalaman ni PDD. Ang ginawa ni PDD, pinasabog niya yung kotse ni Kid Cudi. Tanga, napaka-gangsta. Gagi. Sabi ko nga, tangin ng PDD to. No? Tangin na may pagkaani, no? Kung siya talaga gumawa nun, gago terrorist din siya. Tangay na Tony Montana shit. Parang ganun nga siya, no? Parang Scarface. Parang, if they can't have you, well, I'd rather... Papatahin ko silang lahat. Akin ka lang. I'll take everything away from you. Di ba nga di ba nga parang may kumakalat na kaya daw na hospitalize sino ba to? Sino? Django Unchained. Jamie Foxx kasi pinagulpi daw ni PDD. Kasi may beef sila niyan eh. Talaga? Parang pumapalag kasi si Jamie Foxx sa kanya. Parang gano'n. Ewan ko, di ba? Nabasa ko lang somewhere yung browse ko sa internet. Di alam mo, scary din ni PDD kasi nagtatampo siya sa'yo kapag hindi ka sumama sa party niya. Meron ako nakitang video clip niya na parang podcast yun eh. Tapos nandun yung isang rapper, si Fabulous. Kung kilala mo yun, si Fab. Sabi niya, why don't you come with me in my party, man? Parang gano'n yung sinasabi niya. Basically, yun yung idea na sinasabi niya. Tapos si Fabulous, parang hindi niya alam sasabihin niya. Kasi nga alam niya nangyayari. Gago ka ba? Ba't ako pupunta sa party mo? Tangina, may nangyayaring kagaguhan doon. Baka madali pa ako. Di ba nga nung bata pa si Justin Bieber? Ginugurom siya nun. Ginugurom siya. Si rin daw, si Usher. Talaga? Nung teenager pa lang si Usher noong 90s. Under siya ng wing ni PDD. Ganon din kay Bieber. Paano may pagka Joel Epstein pala? Joel Epstein pa? Jeffrey Epstein pala siya. Kind of, you would say that. Parang, si PDD, siya yung Harvey Weinstein ng music. Harvey Weinstein, ng music industry, ganun. Kung si Harvey Weinstein sa film, siya sa music. Ngayon, alam mo yung kanta ni PDD dati sa Godzilla na movie? Alin? Yung Come With Me. Tung, 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 come with me. May ganon. Di ba na yung dating sa akin? Come with me, kid. Come with me and I will fuck you. Come with me, boy. Ganon na nga eh. Well, tininan ko yung comment section doon sa music video. The comment section did not fail. Naman. Alam na natin yung daming witty response doon eh. Gagi. Yun nga yung kagandahan sa comment section eh. May community rin kayo. Yun nga. Pero yun nga, fuck PDD. And si R. Kelly rin. Gago yun eh. Gagi, alam mo yung ginagawa ni R. Kelly talaga, yung ikukulong niya sa basement niya, yung mga babae niya. Mga teenager. Mga teenager. Talagang... Fetish nila, teenager talaga, no? Parang... predatory sila. Predator sila talaga. Si R. Kelly kasi creep eh. Naalala mo nung meron siyang performance sa Ethiopia? Napanood ko yun. Do you have your pass? Do you have your pass? Do you have your shots? Do you want to come with Rob to America? America. Tangina yung backup singer niya, ang creepy din eh. Gusto ko pa naman yung kanta niya yung I'm not trying to be cool. Ignition.
Dati fan ako ni R. Kelly, Yun lang naman alam ko ang kanta niya. Before pumutok yung issue niya, tangina nun ni R. Kelly. Ang ano kasi, ang easy listening doon. Can you give me that? Tapos iba pala yung meaning. Oh, shit. Hindi si R. Kelly nung 90s, puro kalaswaan din yung kanta niya. If you look closely at the lyrics, suggestive talaga. Puro tungkol sa sex, puro sneaky sex. Halika, sama ka sa akin. Meron siyang, tama ba yun? Isang buong album yata yun na para siyang connected sa isa't isa yung kanta. Parang isang buong story. Ganun. Para siyang movie pero segmented. Parang ganun yun yung... Hilig na sa ganun yung mga rapper noon. Yung chapter. Natutuwa ka ba sa mga diss tracks? Oo naman. Nakalibang. Nakalibang siya pakinggan. Pinaka-favorite kong diss track yung kay Ice Cube yung yung No Vaseline. God damn, I'm glad you said it all. Yung pala napakinggan ko kanina. Used to be hard, but now you just wet and soft. Di pag galit ka sa may nakaalitan ka, pakinggan mo yun. Gusto ko, yo, Dre, stick to producing. Kasi ang root cause ng diss track talaga, syempre. Kaya ako naka-Raiders Ice Cube. Ano bang talaga yung main cause ng diss track bukod sa alitan? Meron pa bang ibang... So pag na-trigger, alam mo yun, kaya pag yung mga sa hip-hop, yung mga hindi na pagkasunduan, gano'n. Hari ng diss track dito sa general hip-hop, si Eminem Oo nga. No, siya yung hari ng diss track dito Pero akala ko talaga si Ice Cube. Hindi, para sa konti lang naman kasi mga nakaaway ni Ice Cube Di ba? Yung ano lang naman NWA, di ba? Tinawag siyang Benedict Arnold. Kaya niya sinulat yung No Vaseline. Kasi Benedict Arnold, known traitor ng United States. Ang galing nga nung ano niya dun. Calling me Arnold, but you Benedict. Galing. You Benedict. Benedict. Ang galing rappers style yun. Galing ng wordplay. Wordplay, ayun. Galing ng rappers techniques. Ang galing nga. Sa totoo lang, ang tatalino ng mga rapper. Bilib ako sa mga lyrical na rapper. Bilib ako sa style nila. Kahit dito, ang daming magagaling din. Naman. Just to name a few. Yan, si Looney. Yun, tapos... si Balakid. Si Balakid, tsaka si Apok. Ang ganda ng kampila na album na Promise, Apok. Yung Uprising Records. Yung Uprising People. Ano siya, dapat alagaan yun hindi ako nagkikiss sa Uprising. Talented talaga sila. Pero undeniably, nagsiset sila ng benchmark para dun sa lyrical. Nagsiset sila ng standard. Yung standard. Kasi hindi ko alam, baka nagiging gatekeeper lang ako. Pero kasi ang daming arguments na namamatay yung hip-hop dahil sa mga nauusong bago. Siguro kasi yung mga nagsasabi nun yun nakikinig lang ng mga surface level. Yung mga naririnig lang din nila sa TikTok. Balik tayo sa TikTok. Hindi yung mumble rap talaga. Hindi ko maintindihan yung appeal. Tinitigan ko. Yung mga ganun. Tinitigan ko. Nalasing, kagabay. Yung mga ganun mga kanta ngayon parang nalasing ako, may nakilala akong chick, ang gwapo ko. Tapos nakantot ko. Diba? Nagigets ko naman, baka galing nga sa experience yun. Yung mga gusto ng mga bata ngayon Mga pang bar din kasi natugtugan yun. Pang bar nga. Ako kasi nakalakihan ko talaga early 2000s na hip-hop Pero yung kampila na album niya, Apok. 10 out of 10. Gaganda ng kanta. Walang tapon. Pero para sa akin, gusto ko rin yung activism na style. Si Balakid. Si Balakid, yung may pinaglalaban talaga. Tapos merong style na parang hindi siya hip-hop sa unang dinig mo. Pero parang speech, para siyang pasok talaga. Parang yung ginagawa dati ng Radioactive sa Go. Sila Lord De Vera. Para siyang tula. Pero may meaning nga. Mabigat yung meaning. May pinaglalaban. Yun nga yun yung music taste ko. Sorry, di kami deep taste sa music Di kami gatekeeper. Pero yun lang talaga yung mga trip namin. Yun nga Tsaka, ang di ko lang masyadong masakyan din yung ginagawa sa hip-hop na yung tinitwist yung mga words. Yung di mo maintindihan. Yung parang dinidistort yung every word. Tsaka most ng mga ngayon, mga hip-hop artists na nandito ngayon, heavily reliant sa auto-tune. Kahit naman dati pa Hindi, yung iba, may ibang beat lang, tapos babagsak ng lyrics, okay na I don't think I've said this before. Hindi ko yata sinabing, actually, I kind of hate autotune. Di ba sinabi ko last time, ang napagbigyan ko lang ng autotune yung kay Tupac. California lang. Hindi pa siya yung nag-autotune nun ibang tao pa, ibang artist pa. Tsaka ngayon kasi yung hip-hop ngayon, mostly trap
trap music yung style eh. Ayun yung trap. Yung parang mga sabog na ewan, ganun. Parang... More on boom bap kasi ako pag hip-hop eh. Okay. Trip mo ba yung mga Naughty by Nature, ganyan? Oo, yun. Yung mga Naughty by Nature. The Lynch Mob. Tsaka Mob Deep. Mob Deep. Mob Deep ba yung Mob Deep? Mob Deep? Yun. Parang nababasa ko Mob Deep. Hindi ko pa napakinggan talaga yun eh. Mob mga Deep. 90s eh, no? Yun nga, boom bap, gangsta rap. Yan, fan ako ng gangsta rap. Fuck Mob Deep! Yung minura ni Tupac dun sa diss track niya na na anong title nun? Nakalimutan yung sagot ko. niya kay Notorious B.I.G. Yun nga eh. Shoot them up ba yun? Parang ganon, nakalimutan ko. Pinapakinggan ko last time eh. Hindi, pinapakinggan ko yung buong discography. Hit 'em up. Discography niya. Hit 'em up. Yung binanggit niya, yung fuck your wife, gumagano ba siya? Yung si... First of all, fuck you bitch and you fuck. Parang ganon. Pero, ang sa akin lang, no, kung mag-gatekeep ka ng hip-hop, make sure na very, very knowledgeable malapad yung ano mo. Oo. Kaya hindi ko masasabing gatekeeper ako sa hip-hop kasi yun nga, na-enjoy ko yun lang yung trip natin. Gusto ko yung away eh. Hindi mo lang inaano na... Not our cup of tea lang, yung mga bago ngayon. Gusto ko yung away sa hip-hop eh. Alam mo yung sa, tawag dito, Dollars and Cents na kanta ni DJ Quick? Hindi pa. Ano yun? Poser rin. Hindi naman. Deep kasi, dati pa kasing beef yun eh. May nakaaway si DJ Quick. Tapos yun yung kanta niya, Dollars and Cents. Talagang ramdam mo may galit siya eh. Talaga? Yung mga maganda. Parang yung kay Ice Cube, may galit din siya. Yung personal eh. Yung No Vaseline. This is personal. May mga diss track kasi na parang patutsadahan lang. Yun talagang pino-point out nila. Ito kahaway ko, tangina nitong gagong to eh. Ganun eh. May mga psycho talaga na in every job, in every industry, may mga psycho talaga eh. Hindi mawawala eh. Tsaka yun nga pag yung power pumasok sa psychopath. Yun nga eh. Alam mo, pinaka nakakatakot na psycho, no? Psycho na doctor. Naman. Psycho na lawyer. Kaya niyang hawakan yung buhay ng tao eh. Yes. Kahit yung lawyer, kaya niyang sirain yung buhay ng isang tao eh. May mga psycho rin na judge eh. Diba? Pinaka na-disturb ako yung mga psycho na police. Naman. Dapat kasi 'di ba kakampi mo 'yun, pero sila pa yung perpetrator ng gulo. To serve and protect tapos sila yung dito. Dito sinasamba yung pulis eh, dapat nga hindi. Di naman yata eh. May iba eh. Naku, huwag niyo banggain. Ano kasi niya pulis eh. Hindi naman dapat ganun eh. Yun nga, sana naman hindi ganun yung parang may pedestal sila. Yung parang ay na naman yung mga pulis. Ganun. Pulis ako. Patay, wala na. Diba? Tapos, hindi kasi in-expect mo, kapag sinabihan ka na gano'n, pulis ako, expect mo, baka bariling ka nun. Kasi may mga sociopath din talaga na... may mga sociopath talaga. May mga sociopathic kahit naman sa ang bansa eh. May mga sociopathic talaga na pulis eh. Hindi, kasi pumasok sila dun sa job na yon without any mental evaluation eh. Kaya nga 'di ba pag iba nakahawak na ng baril tapos pulis na sila. Naman. Twisted. Basta yung power kapag napunta sa isang psychopath. Tingin nila they're God. Give him a gun, he'll think he's a god. Scary eh. Tapos yung mga psychotic din na nurse, tsaka doctor. May mga ganun din eh. Yung mga yung mga surgeon, mga plastic surgeon na psycho. Ay nakawawa. Pero kung meron mang isa pang nakaka-disturb din yung mga psycho na judge kasi basically kaya nila sirain yung buhay ng isang tao na inosente. Gagawang scary nun. Nakakatakot. Very tired na rin eh. Very tired na rin yung usapin ng maling tao na punta sa posisyon na dapat may mga sane, yung mga matitino lang yung isip nila. Mahirap siyang pigilan unless i-call out mo and then reprimand the person. Yun nga. Pero yung ayoko lang talaga yung nagiging god sila basically dahil may position sila. Yan, yung sa kapulisan, ganyan. Pero mas scary pa siguro yung military man na psycho. Diba? Yung PTSD. Yung may PTSD, may trigger. Nakatakot yun. Wala ka ba bang na-meet na ganun? Wala pa. Ayoko. Mamaya malasing tapos may maramdam. May malaglag lang na kung ano sa bubong mo, biglang maglabas ng baril. Yan nga din eh. Pati yung mga kupal na lawyer. To be clear hindi naman lahat syempre. Sinasabi ko lang may mga
bad apples. Kahit sa profession, may mga bad apples talaga. Oo. Sa lawyer nga, tanga na, pwede niyang sirain buhay mo. Oo. Dahil lang sa hindi kanya gusto. Hindi kanya, yung taekwondo instructor, di ba? Binasted lang siya ng yung balita noon. Ano na balita noon? Yung yellow belter na babae. Niligawan ng coach, tapos di niya bet. Kasi may boyfriend na rin si ate. Ginawa niya, pinaspar niya sa black belt. Pinabugbog niya, basically. Wow! Grabe yung injury ng bata. Tapos ako parang, tangina, dapat di ka nagba-martial arts. Wala kang kwentang tao. Alam mo, buti nabanggit mo yan. Oo. May mga psychotic din na tao na nasa martial arts. Ayun, sample yung si coach. Na nagma-martial arts. Naalala mo yung bata dati before pandemic? Si Bugbog o Dignidad. Si Bugbog o Dignidad. Gago yun Yung pangalan nun, Joaquin ba yun? Tangina, grabe yung video na na-disturb ako nung time na yun. Yung binugbog niya sa CR. Medyo naiyak nga ako nun kasi kawawa, gago. Naging victim doon ako ng bully. Parang na-trigger sa akin. Yung paano kung anak ko yung ginanyan niya. Baka mapatay ko to. Alam mo yun, yung parang babaliin ko lahat ng tuhod niya. Kung anak ko yung ginanon niya. Naalala ko back in that year, 2018 ba yun? 2019, nung pumutok yung balita na tahimik na yan yun nga, si Bugbog o Dignidad. Nung pumutok yung balita na yun, collectively, yung buong bansa ng Pilipinas, galit sa kanya. Yun yung one of the many things na maganda sa isang bansa. Now, we can all agree in one thing na, yes, this kaya naman pala diba? Pero kailangan pang dumaan sa violence yung kailangan pang may masaktan. Yun nga, tsaka yung, naalala mo yung si Sinas, yung pulis na pumatay ng mag-ina. Gago yun. Yun yung one of the many times na naging tawag dito. Naging iisa yung tao. Naging united yung Pilipinas. We could all agree in one thing, that this person deserves to be punished with the fullest extent of the law. Ganon. So yun nga, nakakalungkot lang na kailangan may mamatay, kailangan may mabugbog. Kailangan may violence pa na mangyari para lang ma-consider natin na may mali. May naalala akong quote sa movie, yung Indian movie siya Ang ganda ng pagkakasulat na if honest people were in the higher place, the world will be a better place. Oo nga. Kaya parang hindi, alam mo, na-realize ko rin. Yung mga taong gustong makuha yung position na yon of power, sila yung hindi deserving. Kung sino pa yung ayaw ng position na yun, sila yung pinaka-deserving. Yun nga particularly sa politics. Yung politics, alam ko, hindi natin pag-uusapan dito yan. Na-touch natin from time to time. Very limited lang. Yan, napag-usapan natin. Palestine, Israel. Sometimes may mabanggit natin yung ibang politicians natin. Kasi nung time na yon medyo heated na. Medyo frustrated tayo. So, ibubuhos natin dito sa show na to. Pero hindi yun yung main natin. Hindi yun yung main thing natin, di ba? Itong show na to kagaguhan lang. Comedy lang. Lumalabas lang yung serious side namin pag interesting na yung topic. Hindi naman, it won't hurt every once in a while kapag serious yung topic. Naman. Ano ka ba naman, have a little bit of seriousness. Pero majority dito nung pinag-usapan natin, dog shite. Gago. Yun nga. Hindi kami aabot kay PDG. Hanggang may PDD lang tayo. Si PDD. Kilala mo si PDG? Siyempre, idol ko yun Idol ko yun Uy, Gagi, may iba nga tayo saglit. Napansin ko lang, parang hindi na masyadong patok yung zombie genre. Wala, parang superhero films. Parang may fatigue na tayo parang superhero movies, di ba? Parang napagod na ako CGI, shit na naman, ganun. Napansin ko, Bakit sa atin lang? May iba pa rin nalilibang sa ganong movie. Oo naman, nakakalibang pa rin. Pero yung mga bagong lumalabas, parang wala na bang iba. Naalala ko yung latest ko napanood na zombie movie, yung The Sadness. Ay, grabe yun. Hindi naman zombie yun Parang outbreak yun Zombie pa rin. Zombie outbreak pa rin. Hindi kasi siya Base din siya dun sa comic book na sinulat niya Okay. Yung writer ng The Boys. Okay. Medyo medyo mean-spirited nga. Hindi ko siya trip. Hindi ko siya... Ang brutal kasi, parang way out of hand na Parang, sige, masaya yung brutality ng The Boys, pero yung movie niya yung comics niya na cross, masyado na siyang masyado ng parang frustration na yung binuhos niya dun. May mga ganung writer Yung The Sadness kasi, di ba, ang idea kasi nun, yung mga zombie dun, sexually hyperactive sila. Tapos yung
lahat ng darkest fantasy ni lumalabas. Oo, nang-rape sila, ganun. Kaya sobrang masokista nila, nalilibang sila pag tinotorture sila. Oo, ganun. Kaya siguro the sadness, no? Nakita mo yung reality ng ng karamihan sa tao. Tayo na may isang scene dun, spoiler alert, yung tinira niya sa mata. Yung may tunog pa. Yung sound. Grabe yun, yung pinasok yung ethics dun sa mata. Sa isakit. Sa isakit. Itong inang scene yun. Na-disturb din ako dun eh. Inang movie din. Tapos dahil dun, naging zombie rin yung babae. Yung napasukan. Tapos yung ending parang, fuck. Yun nga eh. Pakiramdam mo ang dumi eh. Parang ang dumi mo pagkatapos. Yun nga yung deepest, darkest desires mo. Lalabas kapag naging zombie mo. Naging zombie ka dun sa story na yun. Sa Taiwan yun, di ba? Taiwan. Taiwan, pumapalo din sa movie ngayon. Gagihanga ako sa Taiwan. Ang dami nilang nagagawang malupit. Hindi lang sa cheap technology nila. Sa technology nila, malakas na sila doon. Militarily wise, malakas din sila. Tapos yung films din nila, wow, amazing. Mga rom-com nga nila, nakakatuwa eh. So Taiwan galing yung F4 eh. Sila Dao Mingsi. Pero Japanese manga yun. Si Az. Tangina ng mga yun, di naman tumatanda yung mga yun eh. Si Jerry yun, siguro vampira yun. Magsisingkwenta na ganun pa rin itsura. Vampira nga yun. Baka umiinom ng dugo ng bata. Sasabihin ko na eh. Joke lang yun Don't libel me. Joke lang joke. Pero pangarap naming mukha yun, yung kay Jerry. Pangarap ko ding mukha dati yun eh. Marami nagpa-long hair nung nung panahon nila. Marami. Naalala ko na, ang dami nagpakatulad yung hairstyle, yung wavy na. Oo. Putangin na talaga, no? Yung mga panahon na yun, parang God sila eh. Para silang yung Michael Jackson nung time na yun, diba? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ano nga palang take mo dito, pre? Anong take mo dun sa vlogging issues? Kasi di ba ginagatasan daw si Diwata. Parang parang actually totoo din yun. Parang ang dami ng vlogger dito kasi nalaman yung monetization. Ganun yung tingin kay Valentine. Ang dami lumalabas ng vlogger ngayon parang atat na atat magka-clout alam mo, pinanggagalingan din siguro nun yung tulak ng kahirapan. Siguro ganon. Siguro wala nang parang sideline, ganon. Actually ako, naaawa din ako kay Diwata kasi hindi siya aware na ginagatasan siya indirectly. Kasi tinanong siya one time, may nakita akong clip niya, nasad ako sa kanya eh. May nakita akong clip niya, tinanong siya nung vlogger mismo, ginagatasan ka ba? Ng mga vlogger, parang ganon. Sabi niya, hindi naman ako ginagatasan kasi hindi naman ako hinihingan ng pera. Very naive yung viewpoint niya na yun. Kasi indirectly, ginagatasan siya kasi yung ginagamit yung image niya eh. Para nakasama ko si Diwata, follow niyo ako. Kumbaga na-exploit din yung image niya eh. Paano kung wala na si Diwata? Ano may pinaka-peak ng exploitation sa kanya? Nasa siya? Batang Quiapo. Okay. Hindi, alam ko na. Pati si Coco Martin, what the hell? Wala eh. Kung sino sikat, pampadagdag ng viewership yun eh. Tsaka, ano bang meron kay Diwata talaga? Ano bang special sa kanya? Kasi si Diwata perfect story ng redemption arc. Alam mo yun, yung naging meme ka, na nasa news ka kasi nakipagbugbugan ka. Tapos I get it. Nag-trending siya, na nag-i-speech siya sa kulungan. Tapos malalaman mo, may business na pala siya, maganda na pala yung buhay niya. Typical Pilipino, mahilig sa rags to riches story. Then may mga bumenta na yung niya, gusto puntahan yung paresan niya, ganun, para lang makita siya, ganun. Ano yun? Yung parang kasi, ang tingin ko kay Diwata is, yun nga, perfect example ng redemption arc. Kaya fascinated yung mga Pilipino. Favorite ng mga Pinoy favorite ng mga Pilipino, mga ganung story. Mga redemption nga. Redemption stories. Look at me now, bitches. I'm rich. Parang akala mo, wala, mabubulok sa kulungan to, wala siyang kakampits. Malalaman mo, may negosyo pala siya. Nakabangon siya. Ganun. Yun nga, all the best na lang sa kanya, pero he should be more aware of his surroundings kasi ang daming mga leech sa paligid niya. Tsaka parang wala bang ibang genre ng pagiging content creator dito? Puro vlogging. Yun nga kasi yun yung pinakamadaling gawin siguro. Hindi, mas nakakapagod nga kaysa mag-podcast. Pwede rin siguro. Depende nga sa perception. Hindi, nakakapagod ang podcast. Yun nga lang. Gamitan ng utak dito eh. Then na-enjoy ko pa rin to. I'll forever do this. Tsaka yung mga vlogger, parang
Parang pare-para sila ng formula. Kailangan may TV yung pangalan o may vlog, gano'n. Tapos, babigyan niya ng term of endearment yung mga ano niya. Mga followers niya, mga ka. Basta may ka, halimbawa. Oo. Kaputik. Kaasin. Kapuwet. Diba? Tayo na. Katumbong. Siguro yung nalilibang lang talaga ako dito ng mga ganun sila Team Itik. Yung mga vlogs. Masaya sila eh. For me, vlogging is getting tired. Hindi, tsaka yung mga marami na kasi. Hindi, tsaka yung mga nagli-leech dito kay Diwata. Tangina, saglit lang yan. Ang lakas mo. Tinan mo, in 3 months time, hopefully, hindi, actually, matapos rin yan mamatay din yung hype ni Diwata. Kakasip-sip nila. Iba rin mauumay din yung tao sa ano. Ayun, ang haba ng pila dun sa Diwata Paris. Puro kasi vlogger na gusto lang siya makita eh. Well, totoo din naman yun. Diba, hindi napupunta ron, ganun. Yun nga, pupuntahan siya kasi. Yun lang nakikita kung pwede mangyari. Pampadagdag ng view eh. Yung mahaba yung pila dun kasi trending eh. Alam mo naman Pilipino, kahit di masarap, basta trending eh. Yun nga, may mga naninira pa sa negosyo niya eh. Kasi hindi yung masarap. Madumi daw, ganun. Kanya-kanya tayo ng trip. Pero wala akong pakialam. I'll do this podcasting anyway. Kahit 20 subscribers, okay lang. Humble yun. Anyway, that's it for this episode. Thanks for listening and bye-bye. Salamat. Thank you.